wala kang pera. Tinitigala at hinahanga ng marami ang ekonomiya ni Uncle Sam. Ika nga nila, sintibay ng bato, singtatag ng semento. Kaya paano nangyari na mas bumagsak pa ito kesa sa ekonomiya ng pulubing si Juan? Sa isang maliit na pangarap nagsimula ang malaking problema ng Estados Unidos. Ang pangarap ng mga Amerikano na magkaroon ng sariling bahay. Napakadali raw nitong abutin noon. Dahil ang bangko, instant pumagpahiram ng pera. Pati sa mga walang trabaho at walang kakayahang magbayad. Aba, generous. I'd like to buy a house, but I don't have money for a down payment, and I don't have a job yet. Can you help me? Sure, we can get you a special liar's loan. We can have the requirements fixed and you'd be surely approved. Ang mga kano sa kagustuhang magkabahay, nangutang ng parang wala ng bukas. Nagpahiram naman ng nagpahiram ang mga bangko dahil ginamit nilang collateral ang mga mortgage para makakuha naman ng pera mula sa mas malalaking commercial at investment banks. Pero dumating ang panahon na hindi na makapagbayad ng utang ang maraming Amerikano. Hindi na rin tuloy makapagbayad ang mga bangko sa mas malalaking lending institution. Anak ng tokwa, naloko na. It's a very, very sad story of a combination of greed and stupidity. Yung mga bangko nagpapahiram sa mga tao na hindi kayang bayaran ang kanilang amortization o kanyang loans. Minsan, meron pa ang tinatawag na liar's document. Ibig sabihin, wala kang ibibigay maski kahit anong collateral, papahiramin ka pa rin. Bumulusok tuloy sa recession ang pinakamakapangyarihang bansa sa buong mundo. Tila na trauma naman na sa pagpapautang ang mga bangko, kaya bumagal ang paglago ng negosyo. Nagtipid ang mga tao. Kuminto na sa pagbili ng kung ano-ano na siyang salarin sa pagbaba ng produksyon sa mga pagawaan. Dito na nagsimulang magkatanggalan ng trabaho. Nang magkasakit ang ekonomiya ng Amerika, ang mistulan nitong virus mabilis na kumalat sa ibang bansa. Umabot hanggang Europa, Canada at maging sa ilang bansa sa Asia. Sabi nga nila, kapag bumahing ang Amerika, lahat nakakandahawa-hawa. Excuse me po. Alam nyo, mga anak, noon sinasabi na pag bumahin ang Amerika, lahat tayo magkakaroon ng pneumonia. Ngayon may globalization tayo. Kaya't kung sino man babahin, lahat tayo ay mahahawa. Ayan ang problema natin. Dito na naapektuhan ng krisis ang ilan sa pinakamalaking export ng bansa, ang ating overseas Filipino workers. May ilan sa kanilang napilitang umuwi. Tulad na lang ni Sheila, 9 na buwang nagtrabaho sa Taiwan. Pero sa kainitan ng krisis, luwaan na umuwi sa bansa. Wala ni katiting na pasalubong para sa kanyang pamilya. Bigla ho kaming pinauwi, gawa po ng global crisis. Wala ho akong pera nung umuwi ako ng Pinas. Ngayon po, sinisingil pa ho kami ng lending, gawa ng inutang ho naming pera para makapunta kami ng Taiwan. Gusto ko sana yung panghabang buhay na hanap buhay para sa amin, para hindi na kami maghirap. Parang kailan lang, tila palasak na kwento sa soap opera na iniwan ni Sheila ang kanyang asawa at 3 anak para magtrabaho sa Taiwan. Nagpakahirap doon si Sheila bilang machine operator sa isang electronics company. Kayo't kalabaw man, tiniis ito ni Sheila para sa 25,000 na sahod kada buwan, sapat ng pantustos sa kanyang pamilya. Wish ka lang. Dahil ang kumpanyang pinasukan ni Sheila, bigla ang nagbawas ng mga empleyado. Maigit 100 Pilipino ang natanggal, kabilang na si Sheila. Naawa ko sa mga anak ko, sa mga nanay ko, sa mga kapatid ko, sa mga anak nila. Kasi inaasahan nila ako na ay ate ko uuwi na.
pero nakakaano kasi wala akong dala. Panganay sa pamilya si Sheila. Para makapag-Taiwan noon, ipinenta niya ang matagal nang pinag-ipunang motor sa halagang 15,000. Nabaon din siya sa mahigit 100,000 pisong utang. Utang na hanggang ngayon, hindi niya alam kung paano mababayaran. Magsikap kayo. Para mga anak niyo, maganda ang buhay. Hindi namin tinuloy yung pag-aaral namin. Ako ngayon talaga ramdam ko yung kulang ako sa pinag-aralan. Nagbabalik bayan na po ang ilan sa mga itinuturing na pinakamalaking export ng Pilipinas. Isa si Sheila Ramirez sa mahigit 5,000 OFW na nawala ng trabaho sa ibang bansa. Nanggaling sa iba't ibang mga bansa ang mga pinauwing OFW mula pa Oktubre nung nakaraang taon. Ang malaking bilang nito nanggaling sa Taiwan. Karamihan sa electronics company nagtatrabaho. Pero maliit lang ang epekto nito dahil tuloy-tuloy pa rin ang pagpapalabas ng mga OFW para sa iba pang mga trabaho. Katunayan, nung nakaraang taon, tumaas pa raw ang remittance galing sa mga OFW. Mula sa $14 na bilyong noong 2007, umakyat ito sa $16 na bilyong nung nakaraang taon. Kaya si Sheila, go for gold pa rin daw dahil ang kanyang gintong pangarap sa ibayong dagat pa rin daw matatagpuan. Gusto ko pang makapag-abroad ulit ako kasi gusto ko mabayaran yung lending ko at saka yung mga inutang ko pang iba. Tsaka masuklian ko man lang yung mga sakripisyo ng mga taong tumulong sa akin papuntang Taiwan. Ay nako, ngayon wala kang pera. Bukas, wala ka rin pera. Teacher Winnie, ano po yung pwedeng gawin para hindi magtuloy-tuloy ang global recession?